Taong 1993, sa liblib na baryo ng Negros. Maaliwalas ang daluyong ng dagat habang binabaybay ng barko ang daungan sa Bacolod. Taliwas naman ang nararamdamang pananabik ni Tamer. Si Tamer ay isang baguhang marino na nakatira sa Auton, Iloilo. Halos 7 buwan ang kinakailangan niyang bunuin bago matapos ang kanyang unang kontrata. 1 linggo pa lang siyang nakauwi buhat sa barko na kanyang sinampahan. Umuwi muna siya ng 1 linggo sa piling ng kanyang pamilya bago tumuloy sa lugar ng kanyang kasintahan. Sa kabilang banda naman, kakaiba ang ugali ni Annie. Maliban sa pagiging maganda, ay ubod ba ito ng kabaitan. Siya mismo ang humiling na dumiretso si Tamer sa kanyang pamilya bago pumunta sa kanya. Nakatakda na silang magpakasal ni Tamer, kaya kung tutuusin, ay maaari na niya itong suluhin. Subalit naniniwala si Annie na nararapat munang ituon ni Tamer ang kanyang oras sa pamilya. Sa katunayan, ay siya mismo ang may kagustuhan na huwag tumanggap ng anumang tulong na pinansyal mula sa nobyo. Naniniwala si Annie na kailangan na isagad muna ni Tamer ang pagtulong sa kanyang mga magulang habang wala pa silang anak. Si Annie naman ay maagang gumayak para sunduin ang kanyang nobyo. Tumawag si Tamer noong nakaraang gabi para ipaalam kay Annie ang kanyang pagdating. Medyo may kalayuan ang kanilang lugar mula sa daungan ng barko, mula sa pier ng Dumangas, Iloilo. Punong-puno ng pananabik si Annie sa kanyang nobyo. Limitado ang kanilang pag-uusap sa telepono dahil medyo may kamahalan ng bayad. Nakatakda na silang ikasal sa susunod na bakasyon ni Tamer. Tapos na ang pinapagawang bahay ni Tamer at mayroon na siyang naipatayong bakery para sa kanyang mga magulang. Ang pag-iipunan na naman ni Tamer sa muli niyang pagsampa ay ang kanilang kasal. Si Annie ay isang guro sa pampublikong elementarya, kaya kahit papano ay mayroon na rin siyang ipon. Subalit sa kultura nating mga Pilipino ay palaging mas malaki ang inaambag ng lalaki kapag ikakasal ito. Gabi pa lang habang nasa pagkainan ay pinaalam na ni Annie sa kanyang mga magulang ang nakatakdang pagbisita ni Tamer. Hindi na naninibago si Aling Remya sa pagbisita ni Tamer. Nasa 8 gulang na rin ang kanyang anak. Sa katunayan ay matagal na niyang pinagtutulakan si Annie na magpabuntis na kay Tamer. Palaging ipinapaalala ni Aling Remya sa kanyang anak na nagkakaedad na ito. Pagtungtong ng babae sa edad na 30 ay medyo komplikado na ang pagbubuntis. Iyon ang dahilan kung bakit pinapabayaan niya si Tamer at ang kanyang anak na magsama. Sige na anak, umalis ka na. Huwag mong pahintayin si Tamer doon sa daungan. Agahan mo para makapaglibot-libot pa kayo doon sa syudad. Ay naku nay, parang ikaw pa yata ang sabik na makita si Tamer eh. Sino ba naman ang hindi mangungulila sa batang iyon? Maliban sa gwapo ay magaling pa mambola. Palagi pang nagbibiro, kaya halos hindi na ako tumitigil sa pagtawa kapag siya ang kaharap ko. Ganoon talaga ang taong yun, nay. Ipinaglihi yata sa payaso ng nanay niya. Pumasok na si Annie sa kanyang silid para maglagay ng kaunting pulbo sa kanyang bisngi. Pagkalabas niya ay mayroon na siyang nakasukbit na bag. Paano, nay? Alis na muna ako. Baka may gusto ka pang ipabili. Huwag na. Alam ko naman na mayroong pasalubong sa akin si Tamer. Sapat na ang bibingka at bandi na dala ni Tamer mula sa kanila. Sa bagay, alam na ni Tamer na inaabangan mo iyon. Maiiwan na kita, nay. Magkita na lang tayo muli mamaya. Sige, mag-ingat ka anak. Huwag kang dumaan sa puno ng malaking balete doon sa tulay ha. Wala ka pa namang kasama. Iyon ang palaging bilin ni Remya sa kanyang anak. Hanggat maaari
ay umiwas silang dumaan sa higanting puno ng balete. Dahil ayon sa mga matatanda na halos 300 taong gulang na ang tanda ng punong iyon. May nakakaranas ng kababalagan sa lugar na iyon pagkagat ng dilim. Ayon sa nakaranas na lumilitaw ang isang magarang mansyon sa piling tao na dumadaan doon. Tahanan umano iyon ng mga engkanto, kaya gano'n na lang kung mangingilagan ng mga dumadaan doon. Tuwing sumasapit ang tag-ulan ay napipilita ng mga residente na dumaan sa tulay kung saan nakatayo ang higanting puno ng balete. Kagaya ng araw na iyon, habang papaalis si Annie, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Ay nako, bigla na naman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sino ang makapagsasabi na uulan? Katiri ka naman ng araw kanina. Kaya nga na aalis na sana ako. Tsaka pa bumuhos ang malakas na ulan. Wala naman kaninang palatandaan na uulan Ang aliwalas nga ng kalangitan bago ako gumayak. Hayaan mo na anak. Patilahin mo na lang ang ulan bago humayo. Sigurado na umahon na naman ang anggitay. Kaya umulan habang katari ka ng araw. Anggitay? Ano ang anggitay, Nay? Ay, kayo talaga mga huling henerasyon. Wala nang alam sa mga sinaunang paniniwala ng mga nilalang. Ipinaliwanag na Remya sa kanyang anak na ang anggitay ay bersyon ng babaeng tikbalang. Likas silang magaganda at mahilig sa hiyas. Mayroon silang sungay sa gitna ng kanilang noo. Unicorn ata yun. Ang anggitay ay mas malaki kumpara sa tikbalang. Ang tikbalang ay lumulundag ng mataas, habang ang anggitay naman ay may kakayahang lumipad at tumakbo sa himpapawid na kasing bilis ng liwanag. Wow! Ano naman ang kinalaman ng anggitay sa pag-ulan habang katirikan ng araw, Nay? Ani, ayon sa matatandang paniniwala na kapag umuulan na umaaraw ay naliligo ang anggitay. Naliligo ang isang anggitay bilang paghahanda sa isang kasalan. At kasabay ng pag-ulan na to na may araw, yun daw ay magkakaroon ng bangaw o yung baghari. Tapos doon daw sila dadaan. Sa bagay, may punto naman. Sino ba naman lalaki ang gustong magpakasal sa isang babae na hindi nakakaligo? Sa katagalan nila ng pag-uusap, eksakto namang tumila na ang ulan. Kaya nagpasya si Annie na itutuloy na ang pag-alis. Nagdala na lang siya ng payong para hindi siya mabasa kung sakaling bumuhos man muli ang malakas na ulan. Hindi aakalain ni Annie na biglang aapaw ang tubig sa ilog. Ang dating kalsada sa gitna ng ilog ay hindi na madaanan. Delikado kapag ipinipilit pa niyang makadaan. Maaari siyang matangay sa rumaragasang tubig. Napilitan si Annie na bumalik at baybayin ang daan papunta sa tulay. Iyon ang pinaka-alternatibo ng mga residente kapag umaapaw ang ilog. Ipinalagay ni Annie na maaga pa naman, kaya ligtas pa ang dumaan sa tulay kahit wala siyang kasama. Mahalumigmig ang dampi ng hangin noong marating ni Annie ang bungad ng tulay. Tinanaw niya ang higanting puno ng dalakit o mas kilala sa katawagang balete. Ang ugat ng naturang puno ay halos malapad pa ang sinakop na sukat kumpara sa mga sanga nito. Habang naglalakad si Annie, ay bigla na lang siyang nadula sa gitna ng tulay na gawa sa solid na tabla. Naging madulas iyon dahil na rin sa tubig ulan na naipon sa apakan ng tulay. Magkahalong pagkagulat at pagkabigla ang nararamdaman ni Annie. Naging maingat naman siya sa paglalakad pero nadulas pa rin siya sa gitna ng tulay. Nararamdaman ni Annie na parang may humahatak sa kanya, dahilan para matumba siya sa gitna ng tulay. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang kamay para maiangat ang kanyang balakang. Noong
Noong makaupo na si Ani, ay biglang dumilim ang kanyang paningin. Pinilit pa niyang hindi bumitaw, pero nagsimulang lumitaw sa kanyang paningin ang tila mga bituin, hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang ulirat. Sa kabilang banda naman, sa daungan ay hindi mapakali si Tamer. Kinakabahan siya na hindi niya maipaliwanag. Isang oras na siyang mahigit na naghihintay doon, ngunit wala pa din si Ani. Kinutuba ng masama si Tamer, kaya nagdesisyon na siyang tumawag. Nakisuyo siyang makigamit ng telepono para tawagan ang numero na ginagamit ni Ani tuwing tumatawag sa kanya. Isang babayang sumagot na ayon sa kanya ay may-ari ng tindahan kung saan ay nagbabayad si Ani para sa long distance call. Ayon sa babae na nasangkot sa isang aksidente si Ani habang papunta sa syudad. Hindi na natapos ni Tamer ang tawag at kaagad na niyang ibinaba. Nagmadali siyang maghanap ng sasakyan para magpahatid sa morsya. Pagkarating niya sa bahay ng nobya, ay kanyang nalaman na isinugod si Ani sa ospital. Inilapag lang ni Tamer ang kanyang bagahe at agad na sumunod sa ospital. Pagkarating niya, ay kanyang nadatnan si Remya na nakaupo. Namumugto ang mata ng ginang na halatang umiiyak. "Nay, kumusta si Ani?" "Hindi pa lumalabas ang doktor na tumitingin sa kanya. Pinalabas nila ako para kumalma." Nay, ano bang nangyari?" Isinalaysay ni Remya ang buong pangyayari, kung paano umabot si Ani sa pagkasangkot sa disgrasya. Nakaramdam naman ng pagsisisi si Tamer, dahil kung hindi siya sana nagpasundo, ay hindi iyon mangyayari sa kanyang nobya. Hindi natagalan ay nakalabas din ang doktor na tumitingin sa dalaga. Sinabi ng doktor na ligtas na si Ani. Wala naman siyang natamo na malubhang pinsala. Nagkaroon lang siya ng pasa sa balakang dahil sa pagkatama sa kahoy. Ayon sa ulat ng doktor na malamang ay mahina ang tolerance ni Ani sa sakit, kaya agaran siyang nawala ng malay. Hindi natapos ang araw ay pinayagan silang makalabas at makauwi. "Kumusta ang nararamdaman mo, mahal? Huwag kang magdalawang isip na magsabi kapag may nararamdaman ka na masakit sa iyong katawan, ha?" "Gusto ko nang umuwi, mahal. Gusto ko nang magpahinga sa aking higaan." Naging kampante naman si Tamer dahil si Ani na mismo ang humihiling na lumabas na sa ospital. Si Aling Remy naman ay nakadepende lang sa rekomendasyon ng doktor. Ang doktor na mismo ang nagsabi na hindi nila pwedeng ipa-admit si Ani dahil wala naman itong malubhan na natamong pinsala. Pagkarating nga sa bahay ay agad na nagpahatid si Ani sa kanyang silid para makapagpahinga. Si Tamer naman ay muling bumaba para ibigay ang kanyang pasalubong sa magulang ng nobya. Habang nagkakamustahan at nag-uusap tungkol sa buhay-buhay, ay biglang may napansin si Tamer na kakaiba. "Nay, may naiiwan ka bang niluluto sa kusina?" "Bakit, iho? May gusto ka bang ipaluto?" Wala, Nay. Parang may nalalangap lang akong amoy. Hindi ba nasasagap ng pang-amoy mo?" Sinubukan ni Aling Remya na ituon ang atensyon sa pang-amoy. Tama ang sinabi ni Tamer dahil may amoy nga nakakaiba sa loob ng kanilang bahay. Ganito ang naaamoy ko minsan sa labas ng bahay kapag naabutan ako ng takip silim. Hala, kinikilabutan ako, Tamer. "Bakit naman, Nay? May ibig bang sabihin ang pagsulpot ng naturang amoy?" Ayon sa namulatan ko na paniniwala, na ang naturang amoy ay mula sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang ikinababahala ko, Tamer, bakit sa loob mismo ng bahay ko ito naaamoy? Sana nagkamali lang ako sa aking sampataha. Bakit naman, Nay? Ano ba ang ikinababahala mo?
Duda ako na may kinalaman ang mga engkantong nakatira sa higanting balete doon sa tulay tungkol sa nangyari kay Ani. Natatakot ako. Baka sinundan nila ang anak ko hanggang dito. Huwag ka nang mag-isip ng masama, Nay. Sigurado na nagkataon lang ang lahat. Sana nga anak, ganun lang. Sana nga ay mali lang ako. Pagkatapos maibigay ni Tamer ang kanyang pasalubong, ay nagpasya na siyang umakyat sa taas. Masama pa ang pakaramdam ni Ani, kaya kailangan niya itong samahan. Pagkaakyat ni Tamer sa itaas, ay bigla siyang nakaramdam ng takot. Nadatnan niya kasi si Ani na nanginginig. Sa kanyang palagay, mayroong kinakatakutan ang kanyang nobya. Ani, mahal, tignan mo ko. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sa halip na tumugon ay biglang bumigay si Ani. Nagtalokbong siya ng kumot at humahagulgol sa pag-iyak. Mahal, ano ang nangyayari sa iyo? May kinakatakutan ka ba? Malakas ang hinala ni Tamer na mayroong kinakatakutan ang kanyang nobya. Humiga siya sa tabi ni Ani at niyakap ito ng mahigpit. Nagbabaka sakali si Tamer na mapakalma ang kanyang nobya. Mukhang naging epektibo naman ang kanyang naisip na paraan dahil kumalma nga si Ani. Doon na muling nag-usisa si Tamer kung ano ang kanyang kinakatakutan. Mahal, may kasama tayo ngayon dito sa silid. Hindi lang isa, kundi marami sila. Kanina pa nila ako pinipilit na sumama sa kanila. Kakaiba ang itsura nila, mahal. Napakaputi ng kanilang mga balat, tapos ang haba ng kanilang buhok. Para silang nakakasilaw. Pagkatapos na masambit ni Ani ang tungkol sa mga nilalang na kanilang kasama umano sa loob ng silid, bigla na lang inatake ng pangingisay si Ani. Sinubukan pa siyang pigilan ni Tamer, pero matindi ang kanyang pagwawala. Nakaramdam ng pagkasindak si Tamer, kaya napilitan siyang humingi ng tulong kay Remya. Nay, tulong! Tulungan mo ako. Si Ani, Nay. May nangyayari sa kanya. Kasalukuyang naghahanda si Aling Remya ng kanyang iluluto sa kusina nun. Pagkarinig niya ng sigaw ni Tamer sa itaas, agaran siyang tumakbo para puntahan ang silid ng kaniyang anak. Ano ang nangyari, Tamer? Anong nangyayari sa anak ko? Nay, si Ani. Sa tingin ko, Nay, ay kinukumbulsyon si Ani. Napakataas ng kanyang lagnat. Tapos, Nay, may isinasambit siya sa akin. May mga kasama umano kami sa silid. Dalawa lang naman kami dito, Nay. Naguguluhan ako sa kanyang mga pinagsasabi. Nagkakatugma ang sampataha ko, anak. Sa tingin ko ay tama ang hinala ko. Naingkanto ang anak ko. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ano ang gagawin natin ngayon, Nay? Ikaw na muna ang bahala kay Ani. Maghahanap lang ako ng masasakyan para maisugod siya sa ospital. Hindi. Hindi natin ibabalik si Ani sa ospital, anak. Alam ko kung sino ang makakatulong sa aking anak. Diyan ka lang muna. May kukunin lang ako. Nagmamadaling bumaba si Aling Remya. May kinuha siyang garapon sa kusina. Agad siyang humakbang pabalik para balikan ang kanyang anak. Agaran niya iyong iniabot kay Tamer. Ano ang gagawin ko dito sa asin, Nay? Iwisik mo sa silid ni Ani. Iyon ang gagawin mo ng paulit-ulit habang hindi pa ako nakakabalik. May susunduin lang ako. Susunduin ko ang taong makakatulong sa atin. Mababaka sa mukha ni Aling Remya ang magkahalong takot at labis na pag-aalala sa nangyayari sa kanyang anak. Mabilis siyang pumanaog at tumalilis paalis ng kanyang bahay. Si Tamer naman ay sinunod na lang ang habilin ni Aling Remya. Paulit-ulit niyang inihahagis ang asin na iniwan ni Aling Remya. Habang ginagawa niya iyon, ay lalong tumindi ang pagwawala ni Ani. Hindi naman nagpatinag si Tamer. Patuloy ang pagdakot niya ng asin at patuloy na isinasaboy sa loob ng silid. Hindi natagalan
ay muling nakabalik si Aling Remya. Sa kanyang pagbalik ay mayroon na siyang kasama na matanda. Isang matandang babae na mayroong dalang tungkod. Ang kanyang liig ay mayroong nakasuot na iba't ibang medalyon. Nakasuot pa siya ng iba't ibang pulseras na ginawa sa mga tuyong halaman at tinapyas ng mga maliliit na bato. Nanang Loretta, ano sa palagay mo ang nangyayari sa aking anak? Iwan niyo muna ako. Lumabas muna kayo ng silid. Kailangan namin magtuos ng mga engkantong nakulong sa silid na ito. Nagdadalawang isip pa sana si Tamer na iwan ng kanyang nobya. Ngunit tinawakan siya ni Aling Remya para hatakin palabas sa silid. Sa kanilang paglabas ay agad na ipinihid ng naturang matanda ang pinto. Nay, sigurado ka ba sa matandang iyon? Hindi kaya mas mapahamak si Ani? Subok ko na si Nanang Loretta, Tamer. Sasabihin ni Nanang kung kailangan dalhin sa doktor. Ibig sabihin ba, Nay, mayroong mga nilalang talaga sa loob ng silid? Bakit? Wala ka bang tiwala sa nobya mo? Hindi naman sa ganun, Nay. Ipinalagay ko lang kasi na ilusyon lang ang nakikita ni Ani. Kumbaga nagdidilaryo. Di ba ganun naman talaga kapag nilalagnat, nahihibang? Yun naman ang karaniwang nangyari kapag ang tao ay kinukonbulsyon. Natatakot ako, Nay. Natatakot ako. Baka may mangyaring masama kay Ani. Ipagdasal na lang natin, anak, na magagawang itaboy ni Nanang Loretta ang mga engkanto na gumagambala sa anak ko. Sa loob ng silid ay umaalingaw-ngaw ang sigawan, hiyawan at kalabog. Hindi maipaliwanag ni Tamer ang nauulinigan niyang mga sigaw. Mga halinghinga na halatang nahihirapan. Pagkalipas pa ng ilang minuto ay bumukas ang silid. Sumingaw ang makapal na usok sa loob ng silid. Pagkahupa ng usok ay iniluwa ng pinto si Nanang Loretta. Ang kanyang buhok na puro puti ay nagulo. Ang kanyang damit ay nagkapunit-punit. Sa dulo ng kanyang tungkod ay mayroong marka ng sariwang dugo. Halatang labis na panghihina sa kilos ng matanda. Mabilis na humakbang si Aling Remya para saluhin si Nanang Loretta na hirap nang makatayo. Nanang Loretta, anong nangyari? Pinilit ng matanda na makapagsalita kahit nahihirapan. Agad naman siyang naalalayan na Aling Remya kaya hindi natuloy ang kanyang pagkatumba. Tulungan mo ko, Tamer. Tulungan mo akong maiupo si Nanang Loretta sa upuan. Sandali, utang na loob. Isara niyo ang pinto. Lagyan niyo ng maraming asin ang pintuan. Pati ang palibot ng bahay ay hagisan niyo. Ang asin, Tamer. Kunin mo ang asin. Sundin mo ang sinasabi ni Nanang Loretta. Naguguluhan man sa nangyayari, agarang kumilaw si Tamer. Nararamdaman niya na seryoso ang kalagayan ni Ani. Ramdam na ramdam niya ang namumuong tensyon sa akto ng matanda. Kaagad na binudbura ni Tamer ang palibot ng buong bahay. Nagsaboy pa siya ng asin sa buong bakuran na pumapalibot sa bahay. Pagkatapos niyang magawa ang utos ng matanda, ay nagmamadali na siyang bumalik sa loob ng bahay. Pagkapanik niya sa itaas, ay nadatnan niya si Nanang Loretta na pinapainom ni Aling Remya ng tubig na binudburan din ng asin. Bahagyang nakabawi na ng lakas ang matanda kumpara noong bago siya bumaba. Ilang minuto pang nakalipas ay nagagawa na niyang makaupo. Mabuti na lang, iho, ay naisipan mong maghagis ng asin. Muntik na nilang matangay si Ani. Ideya ni Nanay Remya ang magwisik ng asin, Manang. Sa totoo lang, Nanang Loretta, ay naguguluhan ako sa nangyayari. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano talagang nangyayari sa aking nobya?
Ay nako, natipuhan ng engkanto ang nobya mo. Muntik na siyang matangay nila kanina. Mabuti na lang ay naagapan yung pigilan sila. Sinong sila? Sino ang may pakana sa pagtangay kay Ani? Natipuhan ng engkantong Tamao ang nobya mo, iho. Pagdating ko kanina ay kasalukuyan na silang gumagawa ng paraan para makuha si Ani. Mabuti na lang ay hindi ka nagpadala sa iyong takot. Sigurado na nagtagumpay sila kung naging mahina lang ang iyong loob. Nagtagumpay ka ba, Nanang, na maitaboy ang mga engkantong Tamao? Lulubayan na kaya nila ang aking anak? Wala sa bokabularyo ng engkantong Tamao ang sumuko, Remya. Hindi sila titigil hanggat hindi natutupad ang kanilang gusto. Ibig bang sabihin nito ay hindi paligtas ang anak ko? Iyon ang dahilan kung bakit minamadali ko kayong malagyan ang paligid ng bahay na ito ng asin. Pansamantala lang ang pagkordon ko sa buong kabahayan. Hindi magtatagal ay hihina ang epekto ng asin. Kailangan bukas, bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw, ay mabudbura ng panibagong asin ang paligid. Sa ngayon ay iyon na lang ang pinakamainam na gawin. Umalis na ba ang mga engkanto na sumugod dito para kuhanin si Ani, Nanang? Hindi nila iyon gagawin. Sigurado na nautosan lang din sila. Wala akong magagawa kundi ang kitilin ang kanilang buhay. Sigurado sa oras na ito ay nanggagalaitin na sa galit ang mga Tamao sa pagkalagas ng kanilang kasamahan. Ano ang gagawin natin, Nanang Loretta? Sigurado na lalo pa nila tayong pag-iinitan sa nangyari. Ngayon din ay aalis ako. May pupuntahan ako na mas bihasa sa pakikipaglaban sa mga engkanto. Malakas ang isang ere. Muntik na akong mapatumba kanina at mawala ng malay. Papaano ka, Nanang Loretta? Sigurado na nakabantay na sila sa labasan. Hindi nila ako malalapitan. Kargado ako ng mga tangan kong mga panagang. Hindi ko lang magawang pangalagaan ng lubusan ng sarili ko kanina. Dahil kailangan kong hatiin ang aking kalakasan sa amin ni Ani. Ngayon nila ako subukan. Pagkalabas ko sa bakurang ito, sigurado na walang mangangahas na lumapit para kantiin ako. Hindi ako ang kanilang pakay kundi si Ani. Sa kanya nakatuon ang kanilang atensyon, kahit pa ako ang nakapatay sa kanilang kasamahan. Mahigpit na ibinili ni Nanang Loretta na huwag bubuksan ang silid ni Ani habang hindi pa siya nakakabalik. Mayroon naman na siyang pinabaon na karga bago iyon isara. Ginawa niya iyon para masigurado na hindi siya makuha ng mga engkanto. Si Aling Remya naman at Amir ay binigyan ni Nanang Loretta ng panagang. Isang basyo ng bala na mayroong nakasiksik na mga tuyong halaman at orasyon. Meron iyong nakasabit na pulang pantali sa bewang. Pagdatali sa panagang sa kanilang bewang, ay meron pang ibinulong na dasal ang matanda. Inuusal niya iyon habang hinihipan ang balagtingan o gitna ng buhok nito. Anong balagtingan? Pagkatapos siyang maisagawa ang maikling ritual, ay agad na siyang umalis. Saglit lang umano siyang mawawala dahil naghahabol siya umano ng oras. Pagkaalis ng matandang babaylan, ay agad kinausap ni Remya si Tamir. Pasensya ka na, anak, kung ganito ang nadatnan mo sa amin. Nag-aalala ako. Baka magbago ang pagkikitungo mo at desisyon mo pagkatapos nito. Sana, anak, ay huwag mong iwan ang anak ko. Hindi mangyayari iyon, ay. Si Ani lang ang gusto ko makasama. Alam ko na pagsubok lang ang lahat ng ito. Malalampasan natin ito.
Magtiwala lang tayo. Salamat anak. Nag-aalala lang ako. Baka maging dahilan ng pangyayaring ito para iwan mo ang anak ko. Saksi ako kung gaano katapat ang pagmamahal ng anak ko sa iyo. Ngayon pa lang ay labis na akong nag-aalala. Sakaling magbago ang isip mo. Nanay Remia naman talaga. Oo, huwag kang mag-alala, Nay. Mahal na mahal ko ang anak mo. Hinding-hindi matitibag ng pangyayaring ito ang ilang taon na pinagsamahan namin. Iwaksi mo na sa iyong isipan ang ganong mga bagay. Pagtuunan natin ng pansin kung paano makaligtas si Ani. Salamat anak. Salamat sa pagmamahal mo kay Ani. Malamang ay bunga ng pagod kaya saglit na nakaidlip si Aling Remia habang naghihintay sa muling pagbabalik ng matandang babaylan. Muling umalingasaw ang matinding amoy na parang nagmumula sa isang kulob na lugar na mayroong naiwang tubig. Tumitindi pa yun habang lumalakad ang oras. Nag-aalang naman si Tamer na gisingin si Aling Remia. Muli niyang kinuha ang lagayan ng asin at muling isinaboy iyon sa mga sewang. Sa tuwing sumasaboy ng asin si Tamer, ay mayroon siyang nauulinigan na halinghing. Isang halinghing na parang napapaso. Nakakaramdam ang binata ng takot, pero alang-alang kay Ani, ay buong tapang niya iyong hinaharap. Isang oras mahigit ang lumipas bago niya muling nasilayan si Nanang Loretta mula sa kalayuan. Nakaramdam siya ng pag-asa pagkakita niya sa matanda. Dahil sa presensya ng matandang babaylan, ay naibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Doon na niya naisipan na muling gisingin si Aling Remia. Mabilis na napabalikwas ang ginang sa mahabang upuan kung saan siya nakahilig. Pasensya ka na anak, nakaidlip ako. Napatayo silang dalawa nang bigla na lang marinig ang sigawan mula sa labas. Mula sa bintana ay kitang-kita nila si Nanang Loretta na hinahampas ang kanyang tungkod. Sa pagkakataong iyon ay mayroon na siyang kasama na isang lalaki. Isang lalaki na sa tansya ni Tamer ay hindi sila magkakalayo sa edad. Ang kasamang lalaki ni Nanang Loretta ay mayroong bandana na kulay pula. Nakatali iyon sa kanyang ulo na nasasakop ang kalahati ng kanyang muka. Maliksi at mabilis kung gumalaw ang kasama ni Nanang Loretta. May hawak itong latigo na kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Nay, kilala mo ba ang lalaking kasama ni Nanang Loretta? Hindi ko kilala ang kasama ni Nanang Loretta anak. Sigurado na dayo lang ang naturang lalaki. Hindi ko ba siya nakikita kahit minsan dito sa amin? Isa lang ang sigurado ko anak. Isang babaylan ang kasama ni Nanang Loretta. Tanging mga babaylan lamang ang nagsusuot ng bandanang pula kapag nagsasagawa ng ritual. Hindi natagalan ni Aling Remia ang kanyang nakikita. Wala man lang silang nakikita ng mga nilalang na katunggali ni Nanang Loretta at ng kasama nito. Mababakas naman sa lupa kung gaano katindi ang duelo na nagaganap. Para bang ang daming mga paa na parang nagtsatsa sa lupa at hindi iyon normal dahil para itong paa ng isang kabayo. Ang patak ng dugo sa lupa ay nakapanlulumo din. Halos kumalat sa buong bakuran ang patak ng sariwang dugo. Ang hawak na sandata ng dalawang babaylan ay nabalot na rin ng dugo. Ganon din ang kanilang damit at kamay na gamit sa pagkikipaglaban. May mga talsik ito ng dugo. Pagkalipas ang mahigit kalahating oras, ay inalalayan ng naturang lalaki si Nanang Loretta. Inakay niya ito papasok sa loob ng bahay. Nagmadali naman si Tamer na bumaba para salubungin ang dalawang babaylan. Pagkabukas ng pinto ay agad kinuha ni Tamer si Nanang Loretta. Ang lalaking kasama ni Nanang Loretta ay habol hiningang napayuko. Matindi ang laban na kanilang pinagdadaanan. Agad humingi ng lalaki ng maligamgam na tubig. Sinabihan niya si Tamer na budburan ito ng kaunting asin. Sa kabila ng panghihina ay sinikap ng lalaking babaylan
Nailabas ang kanyang mga gamit. Kinalas niya ang isang maliit na bote na nakakabit sa kanyang leeg. Inaabot niya ang bote kay Tamer para ito ang maglapat ng gamot na iyon kay Nanang Loretta. Pare, pwedeng ikaw na ang magtaktak ng langis sa loob ng bote. Ipatak mo lang sa dila ni Nanang Loretta para mapabilis na manumbalik ang kanyang nawalang lakas. Kailangan natin ng kanyang madamong nakaalaman para matalo ang mga engkantong tamawa na gumagambala dito sa inyo. Nanginginig pa ang kamay ko, baka matapon ko pa eh. Agad na tinanggap ni Tamer ang maliit na bote at itinaktak iyon sa dila ni Nanang Loretta. Ang matanda naman ay nagulat pagkakita niya sa maliit na bote. Ano? Inipong dagda mula sa bulaklak ng kawayan. Ibang-iba talaga ang kaalaman mo, Angan, kumpara sa kasabayan mo na babaylan. Sa tagal ng panahon na panggagamot ko bilang babaylan, ilang beses na akong sububok na mapalabas ang dagta mula sa bulaklak ng kawayan. Hindi pa ako nagtagumpay kahit isang beses. Subalit ikaw na kumpara sa edad ko ay isang bagito. Heto ka. Ibinabahagi mo sa akin ang bunga ng iyong kaalaman. Hindi pa rin matatawaran ang kaalaman mo, Nanang Loretta. Kumpara sa katulad ko na baguhan. Kailangan mong magbalakas para maggabayan mo ako sa aking gagawin. Kaunting pahinga lang ay makakabawi na ako ng lakas, Angan. Mabuti na lang dahil pumayag kang sumama. Pihado na katapusan ko na kung nagkataon na wala ka. Ay, matanda na talaga ako. Alangan naman na hindi ako bumalik dito. Bago ako nagpasya na sunduin ka, may pakiramdam na ako na maaaring tumanggi ka. Mabuti naman, Angan, sumama ka sa aking apo. May pakiramdam na ako, Nanang Loretta, na seryoso at malakas ang iyong nakasagupa. Hindi ka basta-basta hingi ng tulong kung mahina lang ang iyong makakasagupa. Maaring lumipas na ang iyong kalakasan, pero kaakibat naman ito ang pag-ibayo ng iyong kaalaman. Tama ka, Angan. Sadyang napakalakas na ang isang ito. Ngayon lang ako nakasagupa ng ganitong kalakas na engkanto. Matindi ang paninindigan ng engkantong ito na makuha ang natipuhan niyang dalaga. Hindi basta-basta lang maghahabol ang isang engkanto kung wala naman itong dapat habulin. Iba ang duda ko dito, Nanang Loretta. Maaari ko bang makita ang tinutukoy mo na dalaga? Nandoon siya sa itaas, Angan. Kailangan kong selyuhan ang pinakamalakas ko na panagang, ang kanyang silid, para mapigilan ko ang nakatakdang pagtangay sa kanya ng engkantong tamawo. Kailangan na ikaw ang magtanggal ng selyo. Yun palang dahilan kung bakit ibang-iba ang galawan mo, Nanang. Mabuti na lang ay kondisyon ang karga ko sa aking anding-anding na latigo. Si Aling Remya ay pinalipas pa ang ilang minuto bago pumanaog. Nakakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa nasaksihan niyang pagkalat ng mga dugo sa kanyang bakuran. Nandilim ang kanyang paningin kaya muli siyang bumalik sa pagkahiga. Nakakaupo na at nakakausap ng maayos si Nanang Loretta noong siya'y pumanaog. Kumusta ka na, Nanang Loretta? Maayos na ang pakiramdam ko, Remya. Mabuti na lang dahil hindi nagdalawang isip si Angan na tumugon sa akin. Hindi ko talaga inasahan na halos mapuno ng mga engkantong tamawo ang labasan. Porsigido silang maharangan ang aming pagpasok. Umaatikabong tunggalian ang naganap. Mabuti na lang dahil hindi nyo nakikita ang kaganapan talaga. Matindi pa iyon kaysa inyong inaasahan. Kung nakikita nyo lang ang kanilang itsura, malamang inatake ka na sa puso. Salamat, Nanang. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang inyong tulong. Nailagay sa panganib ang inyong buhay para lamang mailigtas ang aking anak.
Iyon ang tagna na aming ginagampanan. Wala kang dapat na ipag-alala, Aling Remya. Sakaling mapahamak man ang aking buhay sa pagkikipaglaban, naniniwala ako na iyon ay nakatakda ng aking kapalaran. Tama, iyon ang pinakabagandang salita na narinig ko buhat sa iyo, Angan. Bilang isang ganap na babaylan, dapat bukas ang isipan natin sa posibilidad. Dapat hindi tayo takot na yumakap sa kamatayan kapag ito'y dumating. Pinalipas pa ni Angan ang maikling sandali bago muling hilingin na kalasin ni Nanang Loretta ang selyo na kanyang iginawad sa silid ni Ani. May isang bagay na nais linawin si Angan, kaya ganun na lang ang paghahangad niyang mapuntahan si Ani. Kaya mo na ba, Nanang Loretta? Makakaya mo ba na isagawa ang ritual para mabawi ang karga mo? Malakas ang dagta ng kawayan na ibinigay mo sa akin. Kaagad na napunan ang nawala kong lakas. Makakaya ko nang isagawa ang ritual. Kung ganon, tayo na sa taas. Naghahabol tayo ng oras. Kailangan na mas maagap tayo. Mahirap na. Alam natin kung gaano katuso ang inkantong tamawo. Malilingat lang tayo mga babaylan o may makaligtaan. Maaari na nila iyong gamitin laban sa atin. Si Tamer naman ay nakikinig lang at nakikimatsyag sa mga nangyayari. Nakatuon ang kanyang atensyon sa sinabi ni Angan. Kinakabahan siya sa maaari niyang marinig. Buhat sa babaylan kapag makita na niya si Ani. Sabay-sabay silang pumanik para puntahan ang silid ni Ani. Pagkarating sa itaas ay agad na isinagawa ni Nanang Loretta ang tinutukoy niya na ritual. Nagsambit ang matandang babayla ng mga orasyon. Nakalas ko na ang karga, Angan. Maaari na tayong makapasok. Pagkapasok nila sa loob ay naroon si Ani. Mahimbing ang kanyang pagtulog. Hindi man lang ito gumagalaw noong pumasok sa loob sila. Nakaramdam ng takot si Tamer. Iniisip niya na lalong lumalala ang kondisyon ni Ani. Ano ang kalagayan ni Ani? Bakit nananatili siyang tulog? Naglalakbay ang kanyang diwa. Madali lang iyon mapabalik. Ang mahalaga sa ngayon ay masigurado natin na lulubayan na siya ng inkantong nagkagusto sa kanya. Lumapit si Angan sa higaan kung saan naroon si Ani. Hinawakan niya ang puso ni Ani. Habang pinipisil niya ang puso ng dalaga, ay umuusal siya ng salita. Sinunod niyang hinawakan ang pamulsuhan ng dalaga. Pinapakaramdaman niya ito ng ilang segundo. Si Tamer naman ay biglang kinabahan sa pagbabago sa akto ng lalaking babaylan. Biglang kumunot ang kanyang noo. Mahahalata sa mukha niya ang pagkabigla. Pare, anong kalagayan ng kasintahan ko? Hindi ako nagkakamali. Nagawang galawin ng naturang engkanto ang dalagang ito. Diyos ko, ang anak ko. Pinagsamantalahan ng engkanto ang anak ko. Mahigit pa doon ang ginawa ng naturang engkanto. May mas malala pa manang. Anong ginawa ng hayop na yun sa nobya ko? Nagbunga ang pangahalay ng engkantong tamaho sa kanya. Tama ang hinala ko. May dahilan kung bakit masidhi ang kanilang paghahangad na makuha ang dalagang ito. Sa tindi ng galit ni Tamer, ay sinuntok niya ang dingding. Hindi alintana ng binata kahit masaktan siya sa kanyang ginawa. Akmang pipigilan siya ni Aling Remya, subalit inawat naman ni Angan ang ginang. Hayaan mo si Tamer, manang. Hayaan mo siyang maibuhos ang silakbo ng damdamin na kanyang nararamdaman. Sakaling ako ang mailagay sa kanyang sitwasyon, baka sobra pa ang aking gagawin. Hinayaan lang nila si Tamer hanggang sa ito na mismo ang kusang sumuko. Inakay si Tamer ni Nanang Loretta para dalhin sa labas. Doon ay kanyang ginamot ang natamong pinsala ng binata.
Masinsinan siyang kinausap ni Nanang Loretta at binigyan ng makabuluhang bayo. Si Angan naman ay agarang nagsagawa ng ritual. Pagkatapos naman, masinsinang kinausap ni Nanang Loretta at Angan sina Tamer at Aling Remya. Ano na ang plano mo sa ngayon, pare? Alam ko na hindi ganun kadali ang magdesisyon. Sigurado naman na maintindihan ka ni Manang Remya kung sakaling magbago ang isip mo. Hindi kaagad makasagot si Tamer. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mahahalata sa kanyang muka ang malalim na pag-iisip. Pagkalipas ng ilang segundo, ay bigla siyang tumayo. Ang buong akala ni Aling Remya ay aalis na ito para talikuran ang kanyang anak. Hindi ako matitinag ng engkantong iyon. Ano ang akala niya? Na basta na lang akong susuko. Hindi magbabago ang paninindigan ko. Mahal ko si Ani. Ano man ang nangyari sa kanya ay aking tatanggapin. Handa akong tanggapin siya ng buong buo. Kung kailangan na tanggapin ko ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay gagawin ko. Ganyan ang katuturan ng totoong pagmamahal, iho. Mapalad ang anak mo, Remya, dahil nakatagpo siya ng lalaki na hindi mababaw ang pagkaintindi sa konsepto ng pagmamahal. Ganito man ang sinapit ng aking anak, Tamer. Masaya ako dahil may isang lalaki na kagaya mo na ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay. Total, sa bibig mo na rin ang galing, pare, na handa mong tanggapin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. May alam ako na paraan kung paano natin maparusahan ang engkantong sumalbahay sa nobya mo. Sigurado ako na kapag magtagumpay ang naiisip ko na paraan, hindi na kayo muling magagambala ng kahit sinong engkanto. Si Nanang Loretta naman ay napapaisip kung anong paraan ang tinutukoy ni Angan. Sa tagal niya bilang babaylan ay bago pa lang siya nakasalamuha ng katulad ni Angan. Ibang klase ka, Angan. Paano mo nalaman ang tungkol sa paraan na tinutukoy mo? Ano nga ba ang dapat gawin para tuluyang mapalaya si Ani sa engkantong humahabol sa kanya? Sa pamamagitan ng pagbatak ng dungan. Palalakasin ko ang dungan ni Ani para hindi na siya muling malalapitan ng kung sino mang engkanto. Ganoon lang ang gagawin mo, Angan. Sa tingin ko ay lubhang napakapayak naman ang gagawin mo. Hindi iyon sapat para tuluyan mong maitaboy ang engkantong gumagambala sa kanya. Naranasan mo mismo at nasaksihan kung gaano sila kalakas. Hindi ba ako tapos na ng Loretta sa paglalahad kung paano ko iyon gagawin? Alam ko na payak ang pamamaraan na iniisip ko. Subalit espesyal ang medium na gagamitin ko sa ritual. Isang medium na ikaw mismo ay magdadalawang isip kung itutuloy ko ba o hindi. Ano ang espesyal na medium na tinutukoy mo? Karaniwan naman na gumagamit tayo ng hayop bilang medium sa mga gabay. Sila ang nagsisilbing tanod para panangga sa ating ginagamot. Mangangaso ako sa paanan ng Bulkan Kanlaon. Doon magmumula ang hayop na gagamitin ko sa ritual. Isang espesyal na hayop na umaahon mismo sa bunganga ng bulkan. Hindi agad nakatugon si Nanang Loretta dahil siya mismo ay hindi lubos maisip na ganoon kalalim ang pamamaraan ni Angan. Matagal na niyang alam na may hayop na umaahon sa bungangaan mismo ng Bulkan na Kanlaon. Marami ang nagsasabi na pawang alamat lang ang usap-usapan tungkol sa mga gintong hayop na pag-alagala sa paligid ng bulkan. Alam ng halos lahat ng babaylan na hindi alamat lang ang tungkol doon. May katotohanan ng kumakalat na kwento. Subalit aminado sila kung gaano kahirap at kaselan para mahuli ang mga hayop na iyon. Mga babaylan lamang na may espesyal na kakayahan ang makakahuli sa kanila. Angan, baka sabihin mo na wala akong tiwala sa iyong kakayahan. Hinahangaan kita kung paano mo ginagampanan
ang iyong takda. Subalit sa pagkakataong ito, ay hindi ako sumasang-ayon sa nais mong mangyari. Alam mo ba ang kahihinatnan kung mabigo ka? Maaari mong ikamatay kapag nabigo kang mahuli ang tinutukoy mo na hayop. Kampante ako ng Loretta na magagawa kong mahuli ang gintong baka na umaahon sa bunganga ng bulkan. Gagawin ko ito para maisalba ang buhay ng mag-ina. Iyon lang ang natitirang paraan para tuluyan silang lubayan ng inkantong tamawo. Hindi lang dunga ni Annie ang maililigtas dito, kundi pati ang dunga ng kanyang anak na kalahating inkanto. Natigilan panandalian si Nanang Loretta sa sinabi ni Angan. Muli niyang naalala ang dagta ng kawayan na tumataglay ng malakas na mutya. Nagawa ni Angan na mapalabas ang katas ng mutya. Malamang ay may espesyal na kakayahan si Angan para mahuli din ang gintong baka. Sa palagay ko ay mali lang ang pagkakalkula ko sa kaalaman mo, Angan. Total ay ikaw lang nga naman ang nakakaalam kung magagawa mo ang isang bagay. Gawin mo, Angan, ang sa tingin mo ang kung ano ang makakabuti. Ngayon din ay aalis ako para tugisin ang tinutukoy ko. Kailangan na mahuli ko iyon bago pa mawala ng bisa ang ginawa mong ritual kay Annie. Hindi na kita masasamahan, Angan. Magiging sagaba lang ako sa kailangan mong gawin. Isang matapang na desisyon ang ginawa ni Tamer na lalong nagpahanga sa kanila. Nagboluntaryo ang binata na samahan si Angan sa kanyang gagawin. Ako ang sasama sa iyo, pare. Gusto ko na mayroong ginagawa. Ayokong maiwan na lang dito at umaasa na lang sa inyong mga babaylan. Nagdadalawang isip naman si Angan kung pagbibigyan ba ang kahilingan ni Tamer, isang ordinaryong mortal na walang kaalaman sa lihim na karunungan. Naglalakas loob at voluntaryong inaalok ang kanyang sarili. Tumitig ng maigi si Angan sa kinaroroonan ni Tamer. Tinatansya niya kung gaano ito kaseryoso sa kanyang sinabi. Humugot ng may kalaliman na hininga muna si Angan bago nagsalita. Una siyang bumaling sa kinaroroonan ni Nanang Loretta. Nakatulad niya ay nagdadalawang isip sa inaalok ni Tamer. Ano sa tingin mo, Nanang Loretta? Isasama ko ba si Tamer? Hindi kaya maging pabigat lang si Tamer kapag isinama mo sa iyong misyon? Ano ang maiambag niya sa iyong pakay? Sa halip na ituon mo ang iyong atensyon sa pagtutugis sa maalamat na gintong baka, makikihati lang si Tamer sa atensyon mo. Wala siyang sapat na kakayahan para makipagsabayan sa mga engkanto. Walang imposible, Nanang Loretta, sa isang tao na punong-puno ang puso ng pagmamahal. Huwag natin kalimutan na ang pinakamalakas na karga at sandata ay ang pagmamahal. Gaano man kalakas ang isang nilalang, kapag buhay ang nakataya, buhay na naging dahilan para siya'y mabuhay ang naglalagay sa panganib, hahamakin niya ang lahat, kahit pa ang bingit ng kamatayan para lamang ito mailigtas. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa iyo, Angan. Sa bagay, ay may punto ang sinasabi mo. Ikaw nang bahala kung yan talaga ang pasya mo. Alam ko, Nanang Loretta, na nag-aalala ka lang kay Tamer. May magagawa ka naman para magkaroon siya ng kakayahang makipagsabayan sa mga engkanto na makakasagupa namin. Ano ang pinupunto mo, Angan? Maaari mo namang ipagkatiwala kay Tamer ang tungkod mo. Ipagamit ang natatanging panagang na tangan mo, Nanang Loretta. Masidhi ang hangarin ni Tamer na maililigtas ang kanyang nobya. Sigurado ako na magagawa niyang mapagana ang tungkod mo. Saglit na nag-isip si Nanang Loretta. Pagkalipas ng maikling sandali, ay tumango ang matandang babaylan. Naniniwala ako na mapagana ni Tamer ang tungkod ko. Ipapagamit ko sa iyo, Tamer, ang panagang
na ipinamana pa ng aking mga ninuno. Ingatan mo, iho, dahil ilang henerasyon na ang dinaanan ng tangan ko na panagang. Si Tamer naman ay natulala sa kanyang upuan. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin ang armas na ipinagkakatiwala ng matanda. Napansin naman ni Angan ang pag-aalinlangan ng binata. Natanggapin ang tungkod ni Nanang Loretta. Tanggapin mo ang talisman at tungkod na pinapagamit ni Nanang Loretta. Hindi kita isasama kung wala kang tangan na anumang karga. Sakaling pumayag ako, pare, parang naihatid na rin kita sa iyong kamatayan. Aasahan mo ang matinding tunggalian kapag itunuloy mo ang pagsama sa akin. Inuulit ko, Tamer, maaari ka namang magpaiwan. Nahihiya man ay napilitan si Tamer na lumapit kay Nanang Loretta para tanggapin ang tungkod at talisman na magsisilbing panagang niya. Iyon ang mangangalaga sa kanya kapag nakaharap na nila ang mga engkanto na kanilang makakasalamuha. Mag-ingat ka, iho. Ingatan mo ang tungkod ko. Agad sinimulan ni Tangan ang paglalakbay. Tinahak nila ang mahabang daan papunta sa pusod ng kanlaon. Hindi mabilang na ilog ang kanilang tinawid bago nila marating ang paanan ng kanlaon. Pero ang ipinagtataka ni Tamer ay hindi siya nakaramdam ng pagod at hindi niya namamalayan na malapit na pala sila. Kaya mo pa ba, pare? Pwede kang magpaiwan dito sa paanan kung nag-aalangan ka. Walang kasiguraduhan kung makakababa tayo kaagad. Tutuloy ako, pare. Hindi ako susuko. Buhay ni Ani ang nakataya sa misyon na ito. Kung ganoon ay tayo na. Talasan mo ang iyong pandama dahil hindi biro ang mga nilalang na makakasagupa natin dito. Hindi lang engkanto ang makakasalamuha natin, kundi pati ang mga albularyo at babaylan na katulad natin na naghahangad din na makahuli ng anumang hayop dito. Pagkaakyat nilang dalawa sa itaas ng kanlaon, ay bigla na lang silang hinarangan ng mga matatandang babaylan. Gusto nilang umatras si Tangan na tumuloy sa bunganga ng bulkan. Ayon sa kanila, na ilang araw na silang naroon. Ngunit sadyang mabagsik si Angan pagdating sa tagisan ng karga. Hindi nila basta-basta matitinag ang kagaya niyang babaylan na bihasa sa pagkikipagdigma. Huwag na huwag ninyo akong susubukan. Kilala niyo ba ako? Hinugot ni Angan ang kanyang latigo. Hindi pa niya ito nagagamit pero agad naramdaman ng kaharap niyang albularyo at babaylan kung gaano kalakas ang kanyang karga. Pare, ang tungkod na hawak mo, itarak mo sa lupa. Nasaksihan ni Tamer kung gaano kalakas ang tungkod ni Nanang Loretta. Pagkatarak niya ng tungkod sa lupa, ay agad nabuwal sa kanilang kinatatayuan ang nagdangkang humarang sa kanilang daanan. O ano, ihintayin niyo pa ba na ako ang kumilos? Binabalaan ko kayo. Hindi ito ang tamang panahon para magkasubukan tayo. Buhay ang nakataya kung mabigo kami. Napagtanto ng grupo na ang kanilang kaharap ay si Angan, ang babaylan na naging bukang bibig ng karamihan. Napilitan silang magbigay daan at hayaan ang dalawa na makatawid. Pagkarating nilang dalawa sa bungad, ay nadatnan pa nila doon ang hindi mabilang na mga babaylan na kasalukuyang gumagawa ng ritual. Agad binalaan ni Angan si Tamer na huwag gambalain ang kanilang ginagawa. Hayaan mo lang sila, pare. Gumagawa lang sila ng ritual na paglilimos. Kinakailangan nilang gawin iyon para mapanatili ang bisa ng kanilang karga. Ang gumagamit naman ng kandilang itim ay karamihan sa kanila ay dayo pa mula sa Sikihor. Gumagawa sila ng ritual na pamuder para mapalakas ang kanilang depensa. Ganon kahalaga ang katulad nito na lugar
para sa isang dalubhasa sa lihim na karunungan. Kailangan ba talaga dito gawin ang ritual? Hindi na lang sa lugar nila. Oo, buhay ang lupa sa katulad nito na bulkan. Ang lupa dito ay may buhay. Tumitibok katulad sa puso ng isang buhay na nilalang. Gawin lang natin ang ating pakay. Hindi sila mangingialam. May kanya-kanya tayong pakay at misyon kaya naririto. Dahan-dahan na humakbang si Angan papunta sa mismong bunganga ng bulkan. Umuusok ang naipong tubig at umaalingasaw ang singaw ng asopre. Sigurado na bago ka patuluyang makalapit sa mismong bunganga ng bulkan, ay matutumba ka na. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ang panagang ni Nanang Loretta, pare. Isa pa, ay magiging mataas ang posibilidad na mapaahon natin sa bunganga ng bulkan ang gintong baka kapag may katuwang ako. Kailangan ang malalakas na talisman para lumabas ang inkantadong hayop na pakay natin. Gabayan mo lang ako, pare. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin. Sa mismong bunganga ng bulkan ay mayroong mga sangkap na inihulog si Angan. Sinasabayan pa niya ito ng pag-uusal ng malalakas na orasyon. Noong magsimula si Angan, ay nagsipulasan ang mga naroon sa paanan ng bunganga. Nagmamadali silang umalis na halatang natatakot sa nilalang na kanyang tinatawag na umahon. Anong nangyayari, pare? Bakit nagsipulasan sila? Nararamdaman na nilang tumalab ang ritual na ginawa ko. Anong ritual? Isang ritual na paghahamon. Hinahamon ko ang mga engkantong nangangalaga sa lugar na ito. Kailangan na matalo natin sila para kusa nilang isuko ang gintong baka na ating pakay. Biglang yumanig ang lupa. Nagsitalsikan ang mga umuusok na tubig mula sa bunganga ng bulkan. Mula sa kalayuan ay natatanaw ni Tamer ang grupo ng mga babaylan, albularyo, at iba pa na bihasa sa lihim na karunungan. Pati yata mga aswang at mangkukulam ay naroon din. Lahat sila ay umahawak ng kanilang panagang para depensahan ang sarili. Lumayo lang sila sa mismong bunganga ng bulkan, subalit nananatiling nakaantabay para saksihan ang gagawin ni Angan. Habang yumayanig ang lupa, ay unti-unting nagsulputan ang mga engkantong nakasuot ng kulay puti. Mayroong gintong panabong na nakatungtong sa kanilang balikat. Nakasakay sila sa anggitay. Nabigla si Tamer sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na ganun ang kanyang masaksihan. Pare, sila na ba ang mga engkantong nangangalaga sa lugar na ito? Sila ang maharlikang mandirigma na mayroong mga gintong hayop na alaga. Talasan mo ang iyong mata, pare, dahil malalakas sila kumpara sa isang pangkaraniwan na engkanto. Naniningas ang tingin na ipinupukol ng mga engkanto na kanilang kaharap. Nakikipagtagisan sila ng paninindigan na pigilan si Angan sa nais niyang gawin. Si Angan naman ay hindi nagpatinag. Muli niyang itinali ang kanyang pula na bandana sa kanyang ulo. Nakatakip ang halos kalahati ng kanyang muka. Inilabas niya ang kanyang gintong latigo. Hawakan mo, pare, ng mahigpit ang tungkod. Huwag na huwag mong bibitawan kahit na anumang mangyari. Tandaan mo, huwag kang magdadalawang isip na gamitin ang tungkod kapag may engkanto na magtangkang umatake sa iyo. Pagkatapos nito, sabay-sabay na tumitilaok ang gintong panabong. Naramdaman nilang dalawa na parang iginagapos ang kanilang mga paa sa lupa. Hinawakan ni Tamer ang tungkod ng mahigpit. Inipon ng lakas para maibagsak sa lupa ang tungkod. Nagtagumpay si Tamer na magawa iyon. Nakita na lang niya ang mga engkantong nakasakay sa anggitay na itinaboy pa atras. Magaling! Natutunan mo nang gamitin ang sandata ni Nanang Loretta. Napagana mo ang tungkod, pare. Ibig sabihin ay kinikilala ka na nito
Mabilis na nakabawi ang mga engkanto at nagabalik sa dati nilang pwesto. Hindi kami aalis dito, Agner, hanggat hindi mo isinusuko ang gintong baka. Kailangan namin ng gintong baka para mailigtas ang buhay ng isang dalaga na sinalbahin ng kalahi mo. Ganun ba? Magkakasubukan tayo, babaylan. Walang sino man sa tagalabas ang maaaring kumuha ng pag-aari namin. Kung ganon, ay handa ako makipagdigma hanggang ikaw na mismo ang kusang sumuko ng gintong baka na pakay namin. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Angan at Tamer. Muntik na silang dalawa na matalo ng mga maharlikang engkanto. Malamang ay tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Sa punto na halos ay bumagsak na ang depensa ng dalawa. Sinubukan nilang pag-isahin ang kanilang karga. Nagawa nilang pagsamahin ang kanilang lakas at nagawa nilang selyuhan ang lugar kung saan naroon ang hanay ng maharlikang engkanto na nangangalaga sa bunganga ng bulkan. Kalasin mo, babayla ng selyo. Isang dilubyo ang magaganap kapag hinayaan mo kaming kinakapitan ng selyo. Tatanggalin ko lang ang selyo kapag nangako kang ipagkaloob sa akin ang gintong baka. Nagtagumpay ka, babaylan, na magapi ang aking hanay. Matatanggap mo ang gantimpala sa iyong tagumpay. Ngayon din mismo ay aahon ang gintong baka. Ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong pakay. Isang bagay lang ang hihilingin ko. Huwag mong kitilin ang buhay ng gintong baka. Magagawa mo ang ritual na hindi kinukuha ang kanyang buhay. Matutupad ang kondisyon na hinihingi mo, Agnim. Kinalas ni Angan ng selyo. Pagkakalas ng selyo ay sabay-sabay na tumitilaok ang mga gintong panabong. Hindi natigilan ay umahon mula sa bunganga ng bulkan ang gintong baka. Simula ngayon, babaylan, ay ipagkakaloob ko na sa iyo ang gintong baka. Ikaw na ang kilalanin niyang tagapanglaga. Bilang kapalit ay magiging maamo siya sa iyo, babaylan. May natatanging kakayahan ang gintong baka na sigurado na makakatulong sa pagtuwad mo ng iyong tungkulin. Pagkatapos na maihayag ni Agnim ang pagsuko niya sa gintong baka, ay sabay-sabay silang naglaho. Ang gintong baka naman ay yumukod sa lupa. Agad sininyasan ni Angan si Tamer na sumampa sa likod ng baka. Pagkasampa ng dalawa sa likod ng gintong baka, ay umaarangkada na ito sa pagtakbo. Ang bilis ng gintong baka ay maihilin tulad sa liwanag. Sa isang kisap mata lang, ay naroon sila sa bakuran ng bahay ni Ani. Sige na pare, ipaalam mo na kay Nanang Loretta na nakuha na natin ang gintong baka. Pagkasabi noon ni Tamer kay Nanang Loretta, halos hindi naman makapaniwala ang matanda na nagawang mapaamo ni Angan ang maalamat na gintong baka. Hindi na nagsayang ng oras si Angan at Nanang Loretta. Agad nilang isinagawa ang ritual para mabatak ang dungan ni Ani. Isinabay na rin nila ang pagbatak ng dungan ni Remya at Tamer. Ginawa nila iyon para masigurado na walang mabalingan ng kanilang galit ang engkantong tamawo. Pagkatapos ng ritual, ay nanumbalik ang malay ni Ani. Nanghihina ito. Agad na naghingi ng sabaw at tubig. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakabalik sa aking katawan. Nakikita ko lahat ng pangyayari. Maraming salamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Hindi pa tayo tapos. Kailangan na maturuan ng leksyon ang engkantong tamawo na namimihasa sa walang katuturang pamamarusa. Anong naiisip mong gawin, Angan? Makikidigma ako sa mga engkantong tamawo. Maghahamon ako ng duelo kapag sila'y nabigo na manalo. Magkukusa silang lisanin ang lugar na ito. Kailangan na ipaputol na ang higanting balete sa tulay
Nagawa mong matalo ang maharlikang engkanto na nangangalaga sa bukana ng Bulkan Kanlaon. Kaya pihado na matatalo mo din ang engkantong Tamawo doon sa tulay. Masusukat kung gaano kalakas ang gintong baka na bago kong umalagad. Sa araw na iyon mismo ay sinalakay ni Angan ang mga engkantong Tamawo. Likas sa kanilang uri ang pagiging mapangahas. Hindi sila umaatras sa hamon ni Angan. Lumaban sila ng patayan hanggang sa halos malipol na ang kanilang lahi. Sinubukan ni Angan na mapaslang ang kanilang pinuno, subalit nagawa nitong makasalisay para tumakas. Ang gintong baka na tumutulong kay Angan ang dahilan kung bakit bumagsak ang mga sanga ng higanting balete. Sa mata ng mga ordinaryong nilalang, ay parang bumagsak lang ang bahagi ng balete. Ang gintong baka ang may kagagawan, kaya nasira ang mansyon doon sa tulay. Ginawa iyon ni Angan para masigurado na wala na silang mababalikan. May ginawang ritual pa ang binatang babaylan para tuluyang iwanan nila ang lugar na iyon. Sa mismong gabi na iyon ay nasaksihan ng mga residente ang isang kababalaghan. Nakakarinig sila ng panagoy mula sa bumagsak na puno ng balete. Kinabukasan ay kinalabutan ang mga residenteng nakatira malapit sa tulay. Ang tubig na umaagos sa ilog ay nahaluan ng kulay pula na para bang putik o di kaya ay dugo. Lingid sa kanilang kaalaman na isang madugong digmaan ang naganap doon. Para po sa mga nakakaalam sa kwentong ito kung saan ang balete na yon, alam kong mga matatanda na ang nakaranas noon. At alam kong may nakakaalam din kung saang lugar ito. Pakiusap lang, huwag na ninyong banggitin pa. Kasi okay naman ang lugar sa ngayon. Matiwasay na at mapayapa. Maraming salamat. Nagtagumpay ako mapaalis ang engkantong Tamawo na nakatira sa tabi ng tulay. Subalit nagawang makatakas ni Khalid. Sigurado na babalik iyon. Sino si Khalid? Ano ang kinalaman niya sa nangyari sa aking nobya? Si Khalid ang pinuno ng mga engkantong Tamawo na nakatira sa tabi ng tulay. Siya ang nanamantala kay Ani. Siya ang ama ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagkarinig ni Ani na mayroong sanggol sa kanyang sinapupunan, ay agad siyang bumigay. Sa labis na panlulomo ay nawalan siya ng malay. Noong manumbalik ang kanyang malay, ay naroon na siya sa kanyang silid. Binabantayan siya ni Tamer. Tinitignan ng lalaki ang kanyang muka. Hindi ko bubuhayin ang sanggol sa aking sinapupunan. Sinira ng batang ito ang aking buhay. Hinawakan ni Tamer ng mahigpit ang kamay ni Ani. Umiling si Tamer habang nakatingin sa kanyang nobya. Isang biyaya ang sanggol sa iyong sinapupunan, Ani. Wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang ama. Huwag mong ipagkait sa kanya ang pagkakataon na mabuhay. Ano pa ang katuturan ng aking buhay kung ang kapalit ng sanggol na ito ay pagtakwil mo sa akin? Ano ang sasabihin ng ibang tao? Isa akong disgrasyada. Sino bang nagsabi na itatakwil kita? Dugot laman mo ang sanggol sa iyong sinapupunan, Ani. Hindi mo ginusto ang nangyari. Handa akong panindigan ang pinagbubuntis mo. Muling bumuhos ang luha ni Ani noong sabihin ni Tamer na handa nitong panindigan ang kanyang ipinagbubuntis. Salamat, mahal. Ang pungakala ko ay iiwanan mo na ako. Hindi ko itataya ang aking buhay kung iyon ang plano ko. Ipinagpaliban ni Tamer ang nakatakdang pagbabalik niya para sumampa sa barko. Nagdesisyon si Tamer na pansamantalang isantabi na muna ang pag-usad ng kanyang karera. Isang bagay na labis hinahangaan ni Aling Remya sa nobyo ng kanyang anak. Habang lumalaki ang tiyan ni Ani, ay nakasubaybay naman sina ng Loretta at Angan. Malakas ang hinala ng dalawang babaylan.
na babalik ang pinuno ng Tamawo para balikan ang kanyang anak at kunin ito. Hindi naman nagpakampante si Angan. Inatasan niya ang kanyang alaga ng gintong baka na bantayan si Ani. Nananatili ang gintong baka sa labas ng kanilang bakuran. Kailangang gampanan ng dalawang babaylan ang tungkulin na kanilang sinumpaan. Hindi lang si Ani ang nangangailangan ng kanilang tulong. Habang wala si Nanang Loretta at Angan, ay naroon naman ang gintong baka para magbantay. Habang lumalaki ang tiyan ni Ani, ay napapadalas na nauulinigan nila ang pag-alboroto ng gintong baka. Isang araw ay biglang sumulpot si Angan. Halata na nagmamadali itong pumaroon. "Pare, salamat dahil naisipan mong bumisita." Oo pare, hindi maganda ang nararamdaman ko sa aking panagang. May pinaparamdam siya sa akin na mangyayari. Tungkol kaya ito sa nalalapit na kabuuanan ni Ani? Sa tingin ko pare, ay ganoon nga. Dinadaanan ko na si Nanang Loretta na pumarito muna habang hindi pa nanganganak si Ani. Ako muna ang sasalo sa kanyang pasyente na pumupunta sa kanya. Mahirap na. Baka masalisihan tayo ni Khaled. Napapadalas na nauulinigan namin ang pag-alboroto ng alaga mo sa labas. Ganoon nga pare. Sa tuwing nag-aalboroto ang alaga ko sa labas, ay sigurado na may itinataboy siyang engkanto. Hindi magtatagal, ay matsyempohan ko rin ang Khaled na iyon. Sa natitirang mga araw bago sumapit ang panganganak ni Ani, ay hindi na siya iniiwan ni Nanang Loretta. Mahigpit ang bilin ni Angan na huwag iwanan si Ani. Mahiwaga at malawak ang sakop ng lihim ng karunungan. Hindi malabo na makakahanap ng paraan si Khaled kung paano matapatan ang ritual na ginagawa ni Angan. Sa tuwina ay napapadalas ang pagkakataong may naaamoy si Nanang Loretta na presyensya ng isang engkantong Tamawo. Agad naman itong naglalaho kapag nagumpisa na siyang magsagawa ng kanyang panlaban. Hanggang sa sumapit ang kabuuanan ni Ani. Si Nanang Loretta ang umalalay kay Ani sa kanyang panganganak. Hindi natagalan ay dumating si Angan. Sinundo siya ng kanyang alaga bilang pagtupad ng kanyang habilin. Inaasahan na ni Nanang Loretta na manganganak si Ani sa kabilugan ng buwan. Iyon ang panahon na sinasabi ng matatanda na kalakasan ng mga nilalang na nagkukubli sa kadiliman. Lumabas ang sanggol pagsapit mismo sa katerikan ng buwan. Isang malusog na lalaking sanggol ang iniluwa ni Ani. Ang buong akala ni Ani na kamumuhian niya ang sanggol. Subalit noong marinig niya ang matinis na iyak ng kanyang anak, ay naglaho ang kanyang agam-agam. Napalitan iyon ng pagkasabik, lalo na noong masilayan niya ito. "Ang aking anak! Napakatangos ng kanyang ilong, Nanang Loretta. Napakapugi ng anak ko." Hindi pa nasilayan ni Ani ang engkantong Tamawo na gumahasa sa kanya. Wala siyang idea kung ano ang wangis talaga nito. Nagmula sa mataas na antas ang lahi na kanyang pinagmulan. Hindi nakapagtataka na namana niya ang nakakabighanin na wangis ng kanyang ama. Hindi na sumagot si Ani dahil para sa kanya ay si Tamer ang ama ng sanggol. Nagpakatotoo lang si Nanang Loretta. Sigurado na may ideya na ito kung ano ang itsura ni Khaled. Pagkatapos na masigurado ni Nanang Loretta ang kaligtasan ni Ani, ay pumayag na siyang pumasok sa silid si Aling Remya at Tamer. Hindi man si Tamer ang totoong ama ng sanggol, makikita sa kanyang muka ang pananabik at tunay na kasiyahan noong maakay niya ang sanggol. Naging matiwasayin naman ang gabi na iyon at walang gumambala. Pagkalipas ng 3 araw, ay bumalik si Angan para kausapin ng masinsinan sina Ani at Tamer. Kasama ni Angan si Nanang Loretta na mas makakabigay linaw sa kinakaharap nilang sigalot.
Nasakote ko na si Khalid. Napatay mo na ba ang hayop na engkantong iyon? Kulang pa iyon na kabayaran sa ginawa niya sa aking anak. Pumagitna si Nanang Loretta. Pinapaliwanag nito na hindi ganon kadali na hatulan ng kamatayan si Khalid. Nagkasala man si Khalid sa kanila, pero bilang isang pinuno na engkanto ay mayroong batas na dapat umusga sa kanya. Iyon ang batas na nakakasaklaw sa kanyang lahi. Magdudulot lamang ng panibagong problema kapag nagpadalos-dalos sila sa kanilang kilos. May kasunduan na kami ni Khalid. Lulubayan na niya si Annie. May isang kahilingan lang si Khalid bago siya bumalik sa kanilang mundo para harapin ang konseho na uusig sa kanyang kasalanan. Nangako si Agmer na makakamit natin ang hustisya. Hindi na makakalabas si Khalid sa kanilang mundo. Ano ang kahilingan ni Khalid? Si Agmer mismo ang humiling sa akin na bigyan ng pagkakataon si Khalid na makita ang kanyang anak. Bilang kapalit ay pinapaubayan na niya sa mundo ng mga tao ang kanyang anak. Si Agmer ay bahagi ng konseho na umuusig sa engkantong nagkakasala dito sa Negros. Ang tanong ngayon, mapagbibigyan niyo ba ang kanyang kahilingan? Agad tumanggi si Aling Remya, pero si Tamer mismo ang nagsabi na pagbigyan na ang kahilingan ng mga engkanto. Nay, Annie, makinig kayo. Alam kong galit ang namumutawi sa mga puso niyo. Wala tayong magagawa eh. Tao lang tayo at may emosyon. Pero isipin niyong mabuti. Bahagi ng ating pag-usad ang pagpapatawad. Panahon na para magkaharap-harap tayo. Si Annie naman ay malaki ang respeto at tiwala kay Tamer. At iyon na nga ang nangyari. Nagkaharap-harap sila at doon sa unang pagkakataon ay nakita niya si Khalid. Mapanghilang ang amoy ng tamawo na gumahasa sa kanya. Pero namumukod-tangi naman ang tinataglay nito na panlabas na anyo. Kapag nasa anyong mortal ito. Nagpakumbaba si Khalid para humingi ng tawad sa kanila. Hinayaan nilang mayakap ni Khalid ang kanyang anak. Kinintala niya muna ito ng halik bago ibinalik kay Tamer. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Sana ay huwag mo siyang idamay sa kasalanan na ginawa ko. Sa kabila ng ginawa mo, Khalid, ay makakaasa ka. Iingatan ko at palalakihin ang sanggol na ito na higit pa sa aking buhay. Ipanatag mo ang iyong kaisipan dahil tinanggap ko siyang buong buo. Tadhana ng bahala kung ipagkakaloob niyang magkikita kayong muli sa hinaharap. Iyon na ang huling pagkakataon na nagkatagpo ang kanilang landas. Patuloy na namuhay ang mag-asawa at naikasal nga sila ng tuluyan, si Tamer at Annie. Kahit ganun ang nangyari ay mahal pa rin naman ni Tamer ang babae. Hindi na ipinagpatuloy ang kanyang pagsampa ng barko. Nagkaroon pa si Tamer at Annie ng 2 anak na pawang babae. At ang una niyang sanggol pala, nakalimutan ko, ay pinangalanan nilang Kalim. Sa kabila ng ginawa ni Khalid ay minabuti ni Tamer na isunod ang pangalan ng sanggol sa kanyang totoong ama. Si Kalim ay lumaki kapiling ang kanyang ninong na si Angan. Minabuti din iyon ni Tamer para magabayan ni Angan ng mabuti si Kalim. Bilang bahagi ng kanyang pagkatao ang pagiging engkanto. At sa paglipas ng mga taon ay parang dahang-dahang bumubuhos ang biyaya sa mag-asawa. Hindi nila namamalayan na bigla na lang silang sumarap ang buhay o gumanda. Nagkakaroon sila ng negosyo, iba't ibang taniman ng lupa at mga tindahan sa bayan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin na nabubuhay ang sanggol na malaki na at parang magkakaroon na ng sariling pamilya. Sana ay may maganda pang kwento
mula kay Kalim. Kung ano ang napangasawa niya kung sino. Malay mo, maging prinsipe siya. At tungkol naman sa gintong baka ay matagal nang wala ito. Ibinalik na ito ni Angan sa bunganga ng Mount Canlaon. Dahil nagampanan naman na nito ang kanyang tungkulin. At yun nga, dito na magtatapos ang kwento. Kung nagustuhan nyo ay huwag kalimutan mag-like, subscribe, at paki-comment na rin kung taga saan ka. At huwag kalimutan palagi magkape na may pandesal.